Good evening po mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, mga manggagawa ng Lord, mga pastors. God bless you po lahat sa gabi ito. Magpagbukas po tayo sa aklat ng Ephesians. Ephesians chapter 6. Atin lang pong basahin muli itong alang-alang sa mga kapatid natin, mga baguhan pa. Ephesians chapter 6, para lalo po silang tumatag sa pananampalataya, sa kaalaman. Marami po tayong mga baguhang kapatid na sumusubaybay. Kaya tingnan po natin itong Ephesians 6, mula po dito sa verse 10, hanggang dito po sa 18. Babasahin ko po itong Armor of a Christian. Pero tatalakay lang tayo ng dalawa siguro. Dalawa lang po itong tatalakay natin. I-expound po natin. Sabi rito ni Apostol Pablo, finally, my brethren, beginning verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord. Kaya maliwanag po ito eh. Alam natin lahat, no? Our strength comes from the Lord. Magpakalakas kayo sa Panginoon at in the power of His might. Gusto ng Lord talaga tayo lumakas. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Pinakita kagad dito kung sino yung ating kaaway, no? Ang diablo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Malinaw po ang sinabi rito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at sa dugo. Ibig sabihin sa tao. Kundi ang ating kalaban ay mga principalities, mga pamunuan ng kadiliman. Against powers. Ang kalaban daw natin ay may kapangyarihan against powers. Kapangyarihan ng devil, no? Ng kaaway. Against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang kalaban natin, maliwanag po na nireveal na po ng salita ng Diyos na ang diablo talaga, no? Itong kapangyarihan, mga pamunuan. Kasi alam naman natin si Satan, meron siyang marami siyang army, no? Meron siyang mga army rin na binubuo rin ng mga evil spirits. May mga ranking din sila. Meron silang mga captains din. May mga nanunungkulan din po. Kaya nagagawa ni Satan na itong mundong ito, naiikot niya at nalalaman niya. Kasi may mga nagre-report sa kanya, nagre-report na mga evil spirits na mga tauhan niya, under sa kanya. Sapagkat siyang leader ng lahat ng mga masasamang spirito, mga kapatid, sinumpa sila ng Lord, binagsak lahat dito sa mundong ito. Alam natin yung kasaysayan ng mga angels na fallen angels, kasama si Lucifer. Kaya kapag nakilala mo ang iyong kaaway, sa gera po, kasi nasa digmaan tayo, no? Nang tawagin tayo ng Panginoon, mga kapatid, tayo po ay pumasok sa digmaan. Nang ilabas ng Diyos ang Israel sa Egypt, tandaan po natin mga baguhang kapatiran, ang Israel, ito po ang type ng church ngayon. Tayo ang Israel ngayon na naglalakbay. Kaya nga type ng Israel ang church. Ngayon mga kapatid, nang ilabas ng Lord ang Israel sa Egypt, anong nakita natin?
nagsimula po na nagkaroon sila ng pakikibaka. Minsan meron silang digmaan. Pero habang naglalakbay sila, sinusubukan din sila ng Panginoong Diyos. Kaya minsan po nakita natin na walan sila ng pagkain, pero yun po'y pagsubok lang. Sabi ng Panginoon, susubukan ko ang aking bayan kung sila ba'y mananalig pa rin sa akin. Magtitiwala sa akin. Sa kabila ng mga ginawa kong milagro, hinati ko ang dagat na pula. Yan, nakita natin lahat. Dumaan sila sa tuyong lupa. Pero sabi ng Diyos, susubukan niyang Israel kung sila ba'y mananalig pa rin sa Kanya. Inalis ng Diyos ang pagkain. Mga kapatid, di ba nakita niyo po, nagreklamo kaagad ang Israel? Inalis ng Lord yung tubig, yung pagkain. Sabi nila kay Moises, Moises, bakit mo kami dinala dito sa ilang? Mabuti pa sa Egypt, kahit pa paano kumakain kami. Ano itong ginawa mo sa amin? Sabi niya, no? Nagre-reklamo sila. Hindi nila alam, sa Diyos sila nagre-reklamo. Kasi ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egypt. Sabi niya, papatayin mo lang pala kami sa gutom dito sa disyerto. Di ba umiyak si Moses? At nanalangin sa Diyos? Tinugon ng Lord ang kanyang prayer. Kaya pinadalan sila ng Lord ng tinapay galing sa langit. Pinadalan sila ng mana. Ang tinapay na galing sa langit. Ito'y type din. Alam nating lahat na ito'y type din ni Jesus Christ. Na ang tunay na tinapay na mangyayari sa panahon natin, ang tinapay na yon, ang manang yon ay si Kristo. Mga kapatid, kaya yun po, nakita ng Lord, mahina ang Israel. No po, sila po nagreklamo, nagalit ang Diyos. Gayon pa man, sinuplayan ng Lord ang kailangan nila. Sipin mo yung 40 years. 40 years na binibigyan sila ng Lord ng tinapay galing sa langit. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun ang Lord pag nangako. Yung pangako niyang hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo pagkukulangin. Mga kapatid, yun po nakita natin dito. Kaya nga sa panahon natin ngayon, anumang pangangailangan, mga kapatid, lalo na yung mga baguang Kristiyano, minsan dadanas kayo ng mga pagsubok na ganyan, no? Mga kapatid, magtiwala lang tayo sa Lord. Huwag tayong magre-reklamo. Huwag kayong magre-reklamo, magpatuloy lang kayo sa paglilingkod sa Lord at darating ang panahon, aani kayo. Aanihin nyo yung bunga ng paglilingkod nyo. Kaya, dito mga kapatid, tandaan nyo, ang Israel ay simbolo ng church ngayon. Tinawag sila ng Lord para po, yun nga po, no? Maglakbay sa ilang papunta sa lupang pangako. At pag labas nila ng Egypt, nagsimula na ang kanilang mga digmaan. Lalo na nang mawalan sila ng tubig, nakita natin, nung inalis ng Lord yung tubig nila, para subukan uli sila, alam niyo mga kapatid, nagreklamo uli sa kay Moses. Papatayin mo lang kami sa uhaw dito sa disyerto. Mabuti pa sa Egypt. Kahit pa paano kumakain kami, may tubig doon. Kaya si Moses nanalangin uli sa Lord. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay tumugon at nagbigay sa kanila ng tubig na galing sa batong buhay, no? Sabi ng Panginoon kay Moses, hampasin mo yung bato at lalabas yung tubig at paiinumin mo ang bansang Israel. Kaya makikita natin dito mga kapatid, nung lumabas yung napakaraming tubig, tinupad ni Moses ang utos ng Lord, nakainom ang Israel at silang lahat ay tuwang-tuwa. Ayon sa Biblia, sila po ay talagang na-revive. Sila talaga ay nagpuri sa Diyos, ang Israel, sa kabutihan po ng Panginoon. Dahil natikman nila yung tubig na ginawa ng Diyos. Alam nating lahat na ang tubig na yon ay simbolo ng Holy Spirit sa panahon natin. Anong nangyari? Pagkatapos nilang inumin ng tubig, pagkatapos po, right after they drank of that water, no? Anong sabi ng Biblia? Then came Amalek and fought
with Israel in Rephidim. Makikita natin dito mga kapatid, pagkatapos silang inumin yung batong, yung tubig na galing sa batong buhay na binigay ng Diyos, alam natin lahat, simbolo ng Holy Spirit. Pagkatapos silang uminom, na satisfied silang lahat, nawala yung uhaw nila, maya-maya po, biglang lumitaw si Amalek. Biglang lumitaw si Amalek at nakipagdigma sa Israel. Ayon sa Biblia, pinagpapatay ni Amalek, meron siyang mga pinatay yung mga matatanda, bata sa likuran. Lumusob siya kung saan naroon ang mahihina. Hindi lumusob doon sa harap kasi nandun yung mga soldiers, nandun yung mga warrior ng Israel. Kaya lumusob siya doon sa likuran kung saan nandun yung mga matatanda, mga bata, mga babae. Maraming napatay si Amalek. Kaya nga, isinumpa ng Diyos si Amalek. Ayon sa Biblia, makikidigma ako kay Amalek, sabi ng Lord, sa lahat ng kanyang henerasyon. Kaya mga kapatid, makikita natin itong type na ito. Nang inumin nila yung batong, yung tubig na galing sa bato, dumating ang kaaway nila. Ganon din ang mangyayari sa church, ganon din po. Mula nang tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, uminom din tayo sa batong espiritual. Ayon sa Biblia, nang tanggapin natin si Jesus bilang Savior, ininom natin ang tubig ng buhay. Sabi nga ni Jesus, di ba mga kapatid, sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at paiinumin ko ng tubig ng buhay. Kaya nang tanggapin natin si Kristo, sumampalataya tayo, ininom na natin yung spiritual na tubig, ang Holy Spirit. At anong nangyari? Pagkainom natin, tulad ng Israel, then came Amalek. Dumating si Amalek at hinadlangan na ang Israel. Papuntang lupang pangako. Dumating si Satan sa panahon ng church para hadlangan ang ibang Kristiyano, lahat ng Kristiyano para hadlangan, para hindi sila makapasok sa lupang pangako. Alam natin, ang lupang pangako natin ay ang langit. No? Kaya, makikita natin mga kapatid, kaya nga ang Kristiyano nasa digmaan. Hindi ka pwedeng matulog. Hindi ka pwedeng magpaisi-isi. Kailangan lagi tayong gising. Sabi ng Lord, magbantay kayo. Sabi ng Bible, be vigilant. Because your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking for someone whom he may devour. Ang diablo raw na si Satan ay parang leong umaatungal, gumagala, naghahanap ng kanyang masisila. Kaya ang Kristiyano kailangan laging gising. Ibig sabihin, hindi naman gising na literal na gising. Ibig sabihin, lagi tayong on guard, no? Lagi tayong alerto, lagi tayong nagbabantay. Sapagkat ang kaaway ay diablo. Sabi ni Apostol Pablo, mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga spiritual wickedness in high places. Ang leader nila si Satan. Kaya mga kapatid, dito sa kasaysayan ito, makikita po natin itong mangyayari sa church. Dahil ang Israel, yung nangyayari ng Old Testament, ay type ng New Testament. Sabi ng Ecclesiastes 5, ang mga nangyari nung una, Old Testament, mangyayaring muli ngayong New Testament. Kaya mga kapatid, type lang yon. Kaya makikita natin yung pakikibaka ng Israel, mangyayari din sa church. Kaya nga may mga Amalek tayong kinakalaban, di ba mga kapatid? Pero ang good news, talo na si Amalek. Dinaig na ng Panginoong Jesucristo si Satan, mga kapatid, nang mapako ang Lord sa cross. Kaya, mga kapatid, tayo po'y nasa digmaan. Lagi nating isipin yan. Paggising mo pa lang sa umaga, magpipray ka na, magre-ready ka na. Kasi alam mo, may kaaway tayo na pwedeng humadlang sa iyo sa daan. Meron tayong kaaway, mga kapatid.
Seriously, brother. Kaya salamat po sa Panginoon. Ayun, kaya mga kapatid, kailangan talaga lagi tayong nananalangin, nagpipray. Sabi nga ni Apostol Pablo, pray without ceasing. Isa itong panangga natin sa mga atake ng kaaway, no? Hindi siya makakapasok. Okay? Kaya ngayon mga kapatid, alam na natin na meron tayong kaaway na ang diablo. Sabi ng Bible, your adversary is the devil. Ang inyong kaaway ay ang diablo. Kaya magbantay kayo, sabi ni Pablo, sapagkat siya'y gumagala at naghahanap ng kanyang masisila. Huwag mong sabihing pastor ka, huwag mong sabihing evangelist ka, Christian worker ka, huwag mong sabihing mga kapatid, matagal ka na sa Panginoon, mature Christian ka na. Mga kapatid, ang diablo talagang tinatapatan lagi ang kakayahan ng Kristiyano. Tinatapatan niya. Kaya dito walang makapagsasabi, ay ako, ano na ako, ganito, mangangaral na ako, kaya hindi pwede, kailangan ka pa rin magbantay. Kasi tatapatan ng diablo yung kakayahan mo. Kapag ikaw mature Christian, hindi ka naman bibigyan ng pagsubok na katulad lang ng pang-baby Christian. Ayon doon sa kakayahan mo, doon ka makikipaglaban. Para sa ganun, manatili po tayong humble sa harap ng Lord, manatili tayong mapagpakumbaba, hindi walang makapagmamataas kahit sino. Ako, tuwing mananalangin ako, lagi kong sinasabi yan, Panginoon, Lord, lagi mo po kaming kahabagan. Lagi mo kaming kaawaan at tulungan. Kasi kailangan natin ang Lord. Kailangan natin yung talagang habag niya. Nakakatayo lang tayo dahil sa awa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakatayo. Ngayon, ito po. Kaya kailangan, kilalanin natin ang ating kaaway. Tandaan niyo po yan. Sa gyera, kapag ang kaaway mo hindi mo kilala, hindi mo alam, mahihirapan ka. Kaya nga si Moses, nung panahon niya, nagpadala siya ng espiya sa Jericho. Diba? Nagpadala siya ng 10 espiya para malaman, tignan nyo kung gaano kalakas ang Kanaan, kung gaano kalakas ang Jericho, tignan nyo yung mga sundalo nila, kung gaano kalalaki, kung gaano ka-powerful. Kasi kailangan makilala mo muna yung kaaway mo bago mo siya lusubin. Kaya ngayon, kailangan kilalaan natin si Satan, no? Ang kaaway natin, alam nyo, si Satan ay dating angel. Alam natin lahat, dati siyang anghel, si Lucifer, na binagsak ng Lord sa lupa nang siya po'y magrebelde. At ang naging trabaho ni Satan ngayon, yung tinatawag siyang tempter, no? Tinatawag siyang the tempter, siyang nagbibigay ng mga temptation, mga tukso. Siya rin tinatawag din siyang the accuser of the brethren. Nag-aakusa, no? Tinatawag siyang devil o Satan. Tinawag din siya sa Revelation 21, Revelation 20, the old serpent, ang matandang ahas na tumukso kay Adan at Eva. Siya rin pala ang serpent, no? Na tumukso kay Adan at Eva. Tinatawag din siyang the thief, no? Ang magnanakaw. John 10:10. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Yan ang mga gawa ni Satan. Dumating daw si Satanas para magnakaw. Ninanakaw niya yung ang kapayapaan ng tao. Ninanakaw niya yung kaayusan. Ninanakaw niya yung mga blessing na para sa tao sa pamamagitan ng kanyang pandaraya. Ang paraan ni Satan ngayon, pandaraya. Deception. Satan ay tinatawag din siyang the father of lies. The father of lies. Siyang liar. Siyang sinungaling. Kaya pag may bumubulong sa yung demonyo na mga evil thought, rebukein mo kagad. Sabihin mo, Satan, you are a liar. Sabihin mo. Sinungaling ka, hindi totoo lahat ang binubulong mo. At alam niyo ba mga kapatid, kung nasa ng battleground natin ngayon,
mga kapatid, nung panahon ng Israel, Old Israel, panahon ng Israel sa ilang, nakikibaka sila ang battleground nila sa disyerto. Doon sa ilang, doon sila nakikigera kay Amalek at sa iba pang mga tulisan na humaharang sa kanila. Lumalaban sila ng ngipin sa ngipin, espada sa espada. Ganyan ang labanan nun. Kaya makikita mo napaka nila matatapang nila. Alam niyo mga kapatid, ang battleground ngayon sa panahon naman natin, hindi na tayo sa disyerto lumalaban. Alam niyo ba ang battleground ngayon ng Diablo? Ang isip po ng mga Kristiyano. Yung isip ng mga pastors. Isip ng mga Kristiyano. Doon tumitira ang Diablo. Marami akong nababalitaan. Kailan lang may nabalitaan ako sa isang barangay dito po sa amin. Halos daw lahat ng mga mga magkakapitbahay, tinitira ng Diablo sa isip. Yun ang problema ng mga kababaihan, yung mga ina. May ninenervyos, may natatakot, may nangangamba. Ang Diablo tinitira yung mga isip ng tao para sirain. Kaya mga kapatid, kailangan talagang malaman nyo yung ating mga sandata. Malaman nyo yung sinabi ng Lord na panlaban natin kay Satan. Nandito po sa Ephesians 6. Tatalakayin lang natin yung dalawa. Yun ang atake ng kaaway ngayon. Ang tinitira ng Diablo, isip. Kung ikaw ay pastor, bibigyan ka ng alinlangan. Ano ba, meron kang crusade, magkukrusada ka, sasabihin niya, naku, kulang kayo ng gamit, kulang kayo ng tao, kulang kayo ng financial, kulang kayo ng ano. Paiisip niya yan. Mga evil thoughts, no? Mga ungodly thoughts. Mga kapatid, yun po ay sa Diablo. Tandaan nyo, sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang mahirap. Sa Diyos siyang susupply sa lahat ng kailangan ng kanyang crusade. Kaya mga kapatid, yun po ang kailangan ng mga nagkukrusada kaya matatag, no? Matatag ang faith mo. Sabi ni Pablo, be strong in the Lord and in the power of His might. Mga kapatid, alisin yung mga negative thoughts, no? Kailangan lagi tayong positibo. Yun ang pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, ito ang sinabi ng Biblia, di ba? Maraming Kristiyanong ganyan eh. Minsan bubulong ng demonyo sa isang Kristiyano. Yun nga, no? Sasabihin ng Diablo, makasalanan ka. Makasalanan ka, hindi ka pa pinatawad. Ay mga Kristiyano, minsan natotorments yung mga mahihina. Yung kulang ng kaalaman sa salvation. Natotorment sila dahil kulang sila ng kaalaman sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, napakahalaga ng Word of God. Dito natin tatalunin ng Diablo. Okay? Kaya kailangan ma-identify mo mabuti. You must identify your enemy. Who your enemy is, no? At pag nalaman mo sa harap ng Lord kung sino ka, yung right position of a child of God, pag nalaman mo ang position mo sa harap ng Diyos, mga kapatid, makikita mo, ang tingin mo na lang kay Satan, kumbaga sa cobra, hindi na cobra, bulati na lang, mga kapatid. Pag nalaman mo kung sino ka, na isang redeemed ng Panginoon, makikita mo mga kapatid. Kailangan malaman mo yung authority mo bilang Kristiyano. Ito, na-share ko na yata ito last meeting, ang ating authority sa Panginoon, na tayo pala ay binigyan na ng Lord ng authority laban kay Satan. Amen? Ito ang good news. Ito po ang mabuting balita. Ang totoo, ang Diablo hindi na dapat katakutan. Hindi dapat katakutan ng Diablo. Alam din ni Satan yan. Satan is a defeated foe. Talo na ng kaaway ang Diablo. Talo na siya. Tinalo na siya ni Jesus Christ ng Panginoon nang ipako ang Lord sa cross. Mga kapatid, ang Diablo nadurog na ang ulo ng ahas. Dinurog na ni Kristo ang ulo ni Satanas. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Satan na
mapako ang Panginoon sa krus. Nang sabihin niyang ang anak ng tao, sabi niya, ako'y uhulihin na, parurusahan, at papatayin. Ipapako sa krus. Ngunit mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Anong sinabi ni Peter? Alam niyo mga kabay, isang iglap lang, nakapasok kagad ang dyablo sa Apostol Pedro. Sabi ni Peter, Lord, hindi dapat mangyari sa iyo yan. Hindi ka dapat mamatay sa krus. Hindi ka dapat parusahan. Panginoon ka hindi ka dapat mamatay. Kala mo sa tingin mo, nagmamalasakit, no? Pero hindi si Peter yun. Si Satan na yun. Pumasok lang sa katawan ni Peter. Kaya nakapagsalita. Ano sagot ni Jesus? Si Jesus, alam niya lahat. Siya po ay Diyos. Kaya mga kapatid, nang nakita niya si Peter, nirebuke siya. Di ba mga kapatid? Anong sabi ni Jesus? Hoy, Satanas! Sabi niya kay Pedro. Hoy, Satan! Sabi niya, lumayo ka sa akin. Doon ka sa likuran ko. Sabi niya. Sapagkat ang iniisip mo lang ay ang para sa sarili mo. Hindi mo iniisip ang para sa kapakanan ng mga tao. Di ba mga kapatid? Kaya, yun po, pinasukan ng diablo si Peter para sabihin kay Jesus, Panginoon, hindi ka dapat mapako sa krus. Inahadlangan ni Satan si Jesus na mapako sa krus. Alam niya, pag napako siya sa krus, mawawala na kay Satanas ang authority. Mawawala kay Satan yung authority sa lupa. Mga kapatid. Kaya anong nangyari? Yun po, sumagot si Jesus. Sabi niya, yun nga po, nirebuke siya. Sabi niya, hoy, Satanas, lumayo ka. Nakita kagad ni Jesus na nakapasok agad si Satanas kay Apostol Pedro. Kaya nung ayaw ni Satan na mapako si Kristo sa cross kasi alam niya, madudurog na siya. Matatalo siya. At mawawala na sa kanya yung authority sa mundong ito. Yung binigay sa kanya ni Adan na pamamahala sa mundo, mawawala na sa kanya. Mapupunta na kay Jesus Christ lahat. Kaya anong nangyari? Napako ang Lord sa cross. Namatay siya sa cross. Kaya nga nang sumigaw siya, napakaganda. It is finished, sabi niya. It is finished. Ibig sabihin, natubos niya na tayong lahat. Binayaran niya na ang ating mga kasalanan. Natubos na tayo, mga kapatid. Kaya nga, kumbaga sa kapag ang isang tao natubos na, absuelto na yon. Kaya nga, imbis na parusahan, patatawarin na hindi na parurusahan. Ganun ang kalagayan natin kay Jesus. Lahat tayong tumanggap kay Jesus, lahat tayong sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, justified na po kayo. Pinatawad na ang inyong mga kasalanan. Kaya yun ang good news. Kaya ngayon, anong sabi ni Jesus? Basahin ko po, Lucas. Basahin natin ang Lucas para makita natin itong Luke chapter 11. Titingnan ko po ito nga. Thank you, Lord Jesus. Mula dito sa Luke 10:19. Luke 10:19. Sabi ni Jesus sa kanyang mga anak, Behold, I give unto you power, no? To tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy. Si Satan. Ang tinutukoy niyang enemy, si Satan. And nothing shall by any means hurt you. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon. Narito, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan upang apakan ng inyong mga paa ang dyablo, ang ahas at ang mga alakdan, mga evil spirits.
Si Satan kasi maraming tauhan, marami siyang sundalo na mga army din, na mga evil spirits. Kaya nga nalalaman din niya ang nangyayari sa mundo, may nagre-report kay Satan. Pero sabi ng Lord, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan laban kay Satanas. And over all the power of the enemy. Ganon din sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Binigyan ko na kayo ng, ibig sabihin, masigit na kayo pamamahala. And nothing, at wala silang magagawang masama laban sa inyo. Tignan nyo. Si Satan po, wala na siyang power sa laban sa mga Kristiyano. Wala nang power si Diablo laban sa mga mananampalataya. Mga kapatid, nung araw, pag binanggit pa lang ang pangalang Satanas, nanginginig na tayo nung araw. Nung wala pa tayo sa Panginoon, mga bata pa tayo, ang tingin natin kay Satan, ang tingin mo sa Diablo, parang isang monster na kakainin ka ng buo. Para bang ganun ka talagang horrible, no? Pero mga kapatid, ngayon binuksan na ng Lord yung ating pangunawa, tinanggap na natin ang message ng Panginoon, mga kapatid, ang revelation ng Lord, pinakita na ng Diyos sa atin kung sino tayo bilang church, bilang anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ibinalik niya na ang authority sa atin. Ang ninakaw ni Satanas kay Adan, ibinalik na ni Jesus Christ sa atin yung authority bilang mga anak ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, tumanggap po tayo ng Holy Ghost, Holy Spirit. Acts 1:8, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Nabuhay na siya mula sa mga patay. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sabi niya, at tatanggap kayo ng kapangyarihan, and you shall receive power. Sabi niya, after that the Holy Ghost shall come upon you, and you shall be my witnesses. Sabi ni Jesus. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pag tinanggap nyo na ang Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko. Sabi ni Jesus. Ang linaw po nito. Lahat tayo tumanggap na ng Holy Spirit. Alam nyo yan, no? Dahil nararamdaman nyo siya. Pag nagpipray ka, nararamdaman mo ang Holy Spirit, tinutulungan ka sa prayer. Hindi tayo likas marunong mag-pray, pero ang Holy Spirit, paiisip niya kung ano ang sasalitain mo, kung ano ang isusunod mo sa prayer mo. Gagabayan ka ng Holy Ghost. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin, sabi ng Romans chapter 8. Ang Holy Spirit, sabi ni Jesus, pagdating sa inyo, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Sonship. Ibabalik ng Lord yung pagiging anak ng Diyos sa atin. At bilang anak ng Diyos, mga kapatid, wala nang power si Satan. Wala na siyang kapangyarihan tulad ni Kristo. Nang si Kristo, sabihin ni Satan, dinala siya doon sa taluktok ng mataas na bangin, no? Sa bangin. Sabi ni Satan, tumalon ka. Magpatihulog ka. Total, nasusulat naman. Aalalayan ka ng mga anghel ng Diyos. Pero nung sabi ni Kristo, nasusulat, Satanas, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Sino bang sinusubukan ni Satan nun? Kundi si Kristo lang. Ibig sabihin, bakit hindi na lang siya tinulak? Yan, nasa tabi na ng bangin si Jesus. Itulak lang ng konti. Nasa likod si Satan, itulak mo lang, malalaglag na. Bakit hindi tinulak ni Satanas si Jesus? Yan ang katotohanan. Sapagat ang Diablo, wala siyang kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Katulad ni Kristo. At tayo'y naging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa anak ng Diyos. Kaya nga si Satan, wala na ring power sa inyo. Wala nang power ang Diablo sa atin bilang mga anak ng Diyos. Sabi ni Lord, binigyan ko na kayo ng kapangyarihan laban sa Diablo. Aapakan ng inyong paa ang Diablo at ang kanyang mga scorpions. At wala silang magagawang masama laban sa inyo. Napakalinaw nun. Pag alam mo ito, pag na-realize nating mabuti ito, mga kapatid, naunawaan natin
ang right position of a child of God. Kung ano ang talagang posisyon mo sa harap ng Diyos, sino ka? Mga kapatid, makikita mo, ang tingin mo kay Satan, kung dati ang tingin mo sa kanya ay cobra, ngayon ang tingin mo na lang sa kanya, baka hindi na bulate, uod na lang. Pwede mo nang apakan ng iyong paa. Huwag kang matakot sa dyablo. Yun ang message ng Lord. Huwag kayong matakot sa masasamang espiritu. Mga talunang kaaway na yan, mga kapatid. Wala na silang power, no? Kaya sabi ng Biblia, kumbaga sa cobra, si Satan wala na pong ngipin. Wala nang pangil, wala nang kamandag. Pansinin niyo ang cobra. Kapag ang cobra, wala nang pangil, wala nang ngipin, wala ring kamandag, kahit laruin mo yan, laruin mo na lang yan, hawakan mo ng kamay mo, lalaruin mo, tumatakas lang yan. Matatakot sa'yo, tatakas yan. Wala na siyang sting, wala na siyang power laban sa'yo. Kaya mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Yun ang gusto niyang matanim sa mga Kristiyano, na huwag kayong matakot sa dyablo. Talunang kaaway ng dyablo. Ngayon, anong ginagawa ni Satan para manaig? Merong paraan ng dyablo, lumalaban pa rin yan. Gumagawa pa siya ng kanyang last fight. Last fight. Bago siya itapon sa impyerno ng Panginoon, gusto niya talagang gumanti sa church. Gusto niya gumanti sa mga anak ng Diyos. Anong ginagawa niya para makaisa? Dahil hindi na siya pwedeng lumaban ng harapan, ang ginagawa ni Satan ngayon, mga kapatid, binubulungan na lang yung Kristiyano, tinutokso, iba-ibang ini-inject sa isip ng Kristiyano yung iba-ibang negatibong doubts, unbeliefs, pag-alala. Di ba mga kapatid? Yun ang ginagamit ni Satan ngayon. Isip ang battleground ngayon ng dyablo, hindi na disyerto. Ang isip ng tao ang battleground. Kaya nga yung isip natin, sabi ng Bible, magkaroon tayo ng renewing of your mind. Kailangan daw yung isip natin, baguhin natin. Ilagay natin sa mindset natin na tayo po ay mga hindi lang conqueror. Hindi sinabi ng Bible na kayo'y conqueror. Ang sabi ng Bible, you are more than conquerors in Christ Jesus. Bakit nasabi ni Paul yun? Kasi naintindihan ni Paul ang grace ng Lord. Naintindihan niya yung grace na ginawa ni Kristo. Kaya mga kapatid, yun ang right position ng anak ng Diyos. Ang dyablo, pwede mo nang apakan sa iyong mga paa in the name of Jesus. Wala na siyang power laban sa iyo. Kaya mga kapatid, ito ang sabi ng Lord. Tuloy natin dito sa Ephesians. Sabi rito, balik na tayo sa Epeso. Ngayon, kilala nyo na ang inyong kaaway, no? Kailangan ma-identify mo muna yung kaaway mo bago para talunin mo siya. Ngayon, alam nyo na kung sinong kaaway nyo. Si Satan, ang devil, at ang kanyang mga anghel, fallen angels. At kilala nyo na si Satan. Si Satan, hindi siya omnipotent. Hindi katulad ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Diyos ay omnipotent. He has unlimited power. Si Satan hindi po. Ano pa? Si Satan hindi omnipresent. Hindi siya omnipresent. Hindi katulad ng Diyos. Ang ating Diyos, kahit saan nandyan. Nandito siya ngayon sa Pilipinas, nasa Amerika, nasa Russia, nasa China, nasa Israel, nasa langit, nasa impyerno, nasa lahat ng lugar ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, tandaan niyo po, ang dyablo hindi omnipresent. At yun po, kailangan makilala niyo siyang lubos. At wala na siyang kapangyarihan laban sa Kristiyano. Kaya ang ginagamit niya, bulong na lang. Katulad ng ginawa niya kay Adan. Nung si Adan wala pa sa Garden of Eden,
Ang nagahari sa Garden of Eden si Satan. Siya ang tuso, siya ang matandang ahas. Ngunit nang likhay na ng Diyos si Adan, anong sabi ng Biblia? Kayo nang maghahari sa lupa. Have dominion over the fish of the sea, over every living thing, and move it upon the earth, sabi niya. Magkaroon kayo ng pamumuno, kayo ang maghahari. Wala na kay Satan yung paghahari sa Garden of Eden. Kaya dinaya niya si Adan para maagaw ang authority. Nawala nga kay Adan ang authority dahil nadaya siya ng salita ni Satan. Yung bulong ng kaaway, pinakinggan ni Adan at Eva. Kaya huwag niyong pakinggan ang bulong ng diablo. Pag sinabi ng kaaway, wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling sa iyong sakit. Mga kapatid, devil yun, diablo yun. Bulong ng kaaway yun. Bibigyan kanya ng pag-aalinlangan. Yung mga doubts na yan, hindi sa Panginoon yan. Sa diablo yan. Kaya ano ang gagawin mo? Labanan mo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ng Bible, resist the devil and he will flee from you. Lalayo siya. Labanan mo siya. Wag yung puro ka na lang tanggap ng tanggap do sa bulong niya. Kailangan lumaban ka. Ano ang panlaban? Salita ng Diyos. Nang tukso si Jesus, ano sinagot ni Jesus? Anong pinalaban niya? Di ba word of God? Nasusulat sa tanas. Ang tao hindi mabubuhay sa tinapay lamang. Nasusulat sa tanas. Ang Panginoon lamang ang iyong sasambahin. Kaya ang diablo napahiya, tumakas, umalis. Mabisang sandata ang word of God. Kaya nga sinabi ng Bible, ito ang ating espada. The sword of the Spirit. The word of God. Kaya nga sabi rito sa Efeso, no? Nabanggit ko na itong isa. Kaya yun, kailangan nating umupensa rin. Ang Kristiyano, mga kapatid, dahil nasa digmaan tayo, hindi puro defense tayo, hindi puro sangga ka lang ng sangga. Kailangan meron ka ring offensiva. Kailangan marunong din tayong lumaban. Yung tinatawag, magkaroon kayo ng combat faith. Yung tinatawag na combat faith, lumalabang pananampalataya. Hindi puro sangga lang na sangga. Kahit sa boxing. Pag nanonood ako ng boxing, ako mahilig po ako sa boxing eh. Pag nanonood ako ng boxing, lalo na nakita ko yung Pilipino, puro sangga lang ng sangga, ayaw, walang offensive. Talagang nalulungkot ka. Parang sinasabi mo, anong klase kang boxer? Puro ka na lang sangga. Ano gagawin ng kaaway? Hindi nakita ka niya, wala kang offensive. Mga kapatid, lalo kanyang aatakihin hanggang sa matamaan ka. Ganun po. Kaya ang diablo, hindi lang tayo laging depensa. Kailangan umatake rin po tayo. Amen. Kailangan umatake ka rin. Ano ang panlaban mo? Salita ng Diyos. Nasusulat sa tanas, sabihin mo. Pag sinabi niya, binulungan ka niya, wala ka ng pag-asa. Wala na yung sakit mong yan, malala na, hindi ka nagagaling. Hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi tinutugon ng Diyos ang prayer mo sa sakit mo. Ano ang panlaban mo? Diretsahin mo ang diablo pag bumubulong siya ng negatibo. Ayan tinatawag ni San Pablo na ungodly thoughts. Sabi niya, i-held down natin ang ungodly thoughts captive. I-held natin, ibig sabihin, i-captivate natin ang mga evil thoughts. Sabi ng Biblia, yun po, no? Ito ang panlaban natin, Word of God. Sabihin mo kasi, Satan, you are a liar. Diretsin mo siya. Sinungaling ka, Satanas. Ang binubulong mo sa akin ay evil thought. Hindi sa Diyos yan. Sapagat sinasabi ng salita ng Diyos, pangako ng Panginoong Jesucristo, I will never leave you, nor forsake you. Hindi niya kami pababayaan, hindi niya kami iiwanan. Ano ba sabi niya? By His stripes, we are healed. Dahil sa kanyang mga sugat at latay, kami pinagaling niya na. Alam mo, diablo, alam ng diablo yun eh. Kaya mapapahiya siya, lalayo siya. Ito palang Kristiyanong ito, alam na pala niya yung mystery ito, na pinagaling na ni Jesus ang kanyang mga anak.
Kaya doon mawawala ang devil. Kapag wala kang pag-aalinlangan, yung sinasabi mong yun, gagawin ng Diyos sa iyo. By His stripes, I'm healed. Pinagaling na ako ni Jesus 2,000 years ago. Yun ang gagawin mismo ng Lord sa iyo. I-confess mo yan sa iyong bibig. Salitain mo yan. At paniwalaan mong buong puso, gagaling ka. Ganun ang faith. Huwag mong pakinggan ang bulong ng diablo. Kasi pag pinakinggan mo, manghihina ka. Katulad ni Adan at Eva, nang pinakinggan nila ang diablo, anong nangyari? Di ba natukso sila? Kinain nga nila. Ganun ang devil. Yun ang panlaban niya kasi wala na siyang power eh. Ang panlaban na lang ni Satan yun, pandaraya. Bubulungan ka ng negative. Masasamang negatibo. Katulad yung mga ninenervyos dito sa isang barangay, puro ganun ang sakit. Nervyos. Bulong ng diablo yun. Natatakot sila na wala namang kinatatakutan. Pinaiisip ng demonyo yung mga iba-ibang negatibong isip, ungodly thoughts, kaya nga natotorment sila. At pag sila'y tormentado na, pwede nang pumasok ang devil. Kaya merong nababaliw. Meron pong nababaliw sa mga ganon. Kapag, yun nga po, hindi alam ang gagawin. Hindi nila alam, wala silang kaalaman sa kanilang right position. Tandaan nyo kapatid, bilang Kristiyano, wala nang power sa iyo ang diablo. Huwag kang matakot sa diablo. Huwag kang matakot sa masasamang espiritu. Tinawag tayo ng Lord bilang mga overcomers. Tinawag kang overcomer ng Lord. Hindi ka tinawag na talunan. Tinawag tayong ng Lord hindi sa survival. Hindi survival ang ating calling. Ang calling natin sa Lord, victorious. Sabi niya, you are more than conquerors in Christ Jesus. Higit pa kayong mananakop, sabi ng Lord. Grabe, mga kapatid, napakalaking grace ang binigay ng Lord sa atin. Kaya nga, kung marirealize lang ng Kristiyano yan, at i-exercise niya yung kanyang authority, mga kapatid, makikita mo, malaking tagumpay ang darating sa iyo. Lahat ng gagawin mo magtatagumpay. Kasi wala kang negative thought, wala kang negative confession. Laging binabanggit mo positive, binabanggit mo faith. Walang imposible sa aking Diyos. Magtatagumpay ako sa negosyo kong ito. Magtatagumpay ako sa exam kong ito. Magtatagumpay ako sa plano kong ito. Yan ang sabihin nyo sa bibig nyo. In Jesus' name, magtatagumpay ako. Yan ang sabihin nyo. Lahat ng project ko, magtatagumpay lahat yan. In Jesus' name. Sapagkat sa Diyos, ang aking Diyos ay buhay. At sa Kanya walang imposible. Yan po ang lagi nyong gawing positive confession. Huwag kayong magko-confess ng negative. Yung mga salitang, ano kayang gagawin natin? Wala tayong ganyan, wala tayong ganito. Huwag nyo sasabihin yan. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Hindi makakakilos ang biyaya ng Diyos kapag puno ka ng pag-aalinlangan. Kailangan laging positibo. Sa Diyos ko, walang imposible. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, tuloy po ba ang krusada? Tuloy po ba ang crusade? Kasi ang signal number 3, Angeles City, signal number 3, tuloy po ba tayo? Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Sabi ko, relax lang ako. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, tuloy po ang krusada. Tuloy po ang crusade. Walang imposible sa Panginoon. Yun po. Kayang pahintuin ng Diyos ang bagyong ito. Signal number 3. Di punta kami ng Angeles, no? Ilang sasakyan kami. Pagdating sa daan, nakita ko yung malalaking puno ng akasya, ang lalaking puno, nagsibagsakan na. Nakaharang na po sa highway, sa kalsada. Alam mo kung saan kami dumadaan? Doon na lang sa likod ng mga akasya. Doon dumaan ang mga sasakyan, doon sa maliliit na tubuhan, doon dumaan yung mga sasakyan. Nagkalat yung mga punong bumagsak dahil ang lakas ng bagyo. Pero sabi ko sa kanila, walang imposible sa Panginoon. Nag-crusade pa rin kami. Pagdating namin ng Angeles City, sa venue ng crusade, naku mga kapatid, walang ulan, walang malakas na bagyo, walang ulan.
purihin ang Diyos. Lahat ng dumalo sa crusade nakapayong, pero hindi umulan. Yun po ang kabutihan ng Lord. Tagumpay ang krusada, ang Elias City. Kaya mga kapatid, yun ang tinatawag na warfare natin, pakikibaka natin sa diablo. Bibigyan ka ng negative thoughts, mga pag-aalinlangan. Sasabihin ng demonyo, wag mo nang ituloy ang krusada. Walang dadalo. Kasi umuulan, bumabagyo. Sinong dadalo sa bumabagyo? Mga kapatid, purihin ng Diyos. Nang magkrusada kami, huminto ang ulan. Pero yung mga tao, nagsidating pa rin. Nakapayong lahat. Kahit bumabagyo, nagsidalo sila sa crusade. Mga kapatid. Pero ang Lord napakabuti. Pinahinto niya ang bagyo. Walang pumatak na ulan doon sa krusada. Nag-glorify namin ng Diyos sa crusade. At may naligtas. Maraming tumanggap sa Panginoon. Kaya mga kapatid, yun po ang labanang espiritual, no? Kaya doon masusubok ang isang Kristiyano, kahit sa mga pastors. Minsan darating sa buhay nyo yung ganung sitwasyon, manindigan kayo sa pananampalataya. Sabihin nyo sa Diyos, walang imposible. Ilang beses ko nang naranasan yon. Kaya hindi kami natitinag. Kapag may crusade, tuloy pa rin, kahit sabi pang umuulan. Kailan lang nag-crusade kami dito sa Nueva Ecija? Alam nyo mga kapatid, Agosto. August, panahon ng bagyo. Eksakto nung Agostong yon, malalakas ang ulan. Sabi ko, laging may bagyo. Naganda na rin ako. Sabi ko, magdala na tayo ng tent. Nagpagawa ako ng tent na napakalaking tent. Tapos, pinatahi ko po, pinagawa ko. Nilagay namin doon. Para kung sakaling umambon o umulan, hindi mabasa yung mga bisita. Talagang umulan nga, napakalakas ng ulan. At awa ng Diyos, meron kaming sinilungan. Kasi Agosto, gabi-gabi umuulan. Tagumpay ang krusada, mga kapatid. Ang daming tumanggap sa Panginoon, ang daming naligtas. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya hanggang ngayon may kaway na doon. Nagpatuloy ang mga kapatid at lumalago. Napakabuti ng Lord. Yun po ang ibig sabihin ng Bible. Ang battleground, laging sa isip. Isip ang punteriya ng kaaway. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, hindi puso. Dahil ang puso, hindi na pwedeng pumasok ang devil sa puso mo. Bilang Kristiyano, si Kristo na ang nandyan sa puso mo. Nandyan na yung Holy Spirit. Nung araw, mga kapatid, ang diablo ang nasa puso ng Kristiyano nung wala pa siya kay Kristo. Pero nung tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon, ang Panginoon pumasok na sa puso niyo ang Holy Spirit. Kaya nga ang diablo, lumabas na. Kaya ang ginagawa niya, bumubulong na lang sa isip dahil hindi siya makapasok sa puso. Pero kapag pinakinggan mo ang bulong ng diablo, pwede pa rin siyang pumasok. Kapag pinakinggan mo yan, pwede kanyang ma-overpower, pwede kanyang ma-possess. Kaya wag po tayong makikinig sa mga negatibong bulong ng kaaway, yung mga negative thoughts, masasamang isip, para bang mga frustrations, iba-ibang, wag po nating pakinggan yan. Lagi mo sabihin, lumayas ka Satanas, sa Diyos ko walang imposible, sa Panginoong Hesus walang imposible, walang mahirap. At kasama ko ang Panginoon. Yun ang sabihin nyo. Sabi ng Lord, I am with you always, sabi ni Jesus. Even unto the end of the world, I am with you, sabi ni Jesus. Kasama ko ang Panginoon. Hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwanan. Yun ang lagi niyong sabihin kay Satan. Makita niyo po, matatalo ang kaaway. Ngayon, kilala niyo na, identify niyo na ang inyong kaaway. Alam niyo na yung kanyang mga taktika, mga tactics, mga modus. Alam niyo na yung kanyang mga devices. Yan ang pamamaraan ng devil. Pandaraya, evil thought, masamang isip. Hindi lang dumating ng maaga yung mister. Mga kapatid, ako, ano na, iba na yung isip. Aawayin na, grabe na. Grabe po. Ganun po ang, yun hindi na sa Diyos. Yun, kaya kailangan po, kontrolin natin. Sabi ni Apostol Pablo, kontrolin nyo ang inyong isip.
Sabi niya, yun daw mga ungodly thoughts held captive. Sabi ni Pablo, held captive. Ibig sabihin, kumbaga sa kontrolin mo ang iyong isip at hindi ikaw ang susunod sa evil thought. Kundi yan kumbaga sa ikulong mo yan. I-captivate mo yan in Jesus' name sa pamamagitan ng Word of God. Hindi makakakilos ang kaaway. Pag alam niya na alam mo na ang sekretong ito, mga kapatid. Kailangan ng kaalaman. Sabi ni Jesus, my people are destroyed for their lack of knowledge. Sabi ng Panginoong Diyos, ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Kailangan alam nyo ang mga devices ng kaaway. Amen? Kaya mga kapatid, yun po, no? Tuloy na po natin dito. Your adversary is the devil. Sabi ng 1 Peter, no? Be vigilant, be watchful, because your adversary, ang inyong kaaway, the devil, is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Naghahanap siya ng masisila. Sino yung sinisila niya? Hindi naman niya sisilahin yung mga anak niya, yung mga unbeliever. Hindi yan. Ang target ni Satan, mga Kristiyano. Kaya kailangan, mga kapatid, lagi kang gising. Lagi kayong nagbabantay. Be vigilant. Be watchful. Lagi kang nagbabantay. Dahil ang kaaway, 24/7, hindi natutulog. Kaya kailangan, bago ka matulog, mag-pray ka. Panginoon, takluban mo kami sa iyong banal na dugo at protection. Pati lahat ng kapatiran, dinadalahin ko. Ganun po ang Kristiyano. Kaya kahit tulog ka, protektado ka ng dugo ni Kristo. Amen. Kaya ngayon, identify na natin ang diablo, kilala na natin siya, alam na natin yung kahinaan niya, alam na natin yung pamamaraan niya, suggestion pala yung kahinaan pala ng diablo, sa yung palang paraan niya, suggestion sa isip, bubulong siya ng bubulong. Kasi hindi ka na niya kayang barilin, hindi ka kayang patayin, hindi ka niya kayang itulak sa bangin. Anong gagawin niya? Bubulong na lang yan. Yan lang ang paraan ng diablo. Kaya huwag mong pakinggan ang bulong ng diablo. Rebukein mo kaagad. Makita niyo, hindi na makakapasok ang kaaway. Praise the Lord. Kaya nga sabi rito, wherefore, take unto you the whole armor of God. Kaya nga, taglayin niyo ang armor of God. Nabanggit na natin yung isang armor, yung panlaban natin, sandata natin, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito ang ating espada. Pag bumulong siya, sabihin mo, oy Satanas, hindi totoo yan. Huwag mong sabihin, wala na akong pag-asa. Sinabi ni Kristo, ako'y pinagaling niya na 2,000 years ago. Diba? Kaya mga kapatid, nagkaroon ka ng pagsubok sa financial. Sasabihin ng devil, wala ka ng pag-asa, makukulong ka na. May utang ka, makukulong ka na, wala ka ng... Sabihin mo, devil, sinungaling ka, lumayo ka, lumayas ka. Sapagkat ang Panginoon ang aking great provider. Siya ang aking dakilang Jehovah Jireh. Siya ang aking provider. At sinabi niya, hindi niya ako pagkukulangin. But my God shall supply all my needs according to His riches. Amen! Napakayaman ng Panginoon. Kaya ang devil, mapapahiya. Alam ng devil, totoo yun. At pag sinasabi mo yun, ang Diyos gagawin niya sa iyo yun. Susuplayan niya talaga yung pangangailangan mo dahil pinaniwalaan mo ang pangako niya. Amen? Kaya mga kapatid, kaya sabi rito, yun ang, okay, last. Isa na lang po bago tayo manalangin. Praise the Lord. Siguro talakayin na natin itong isang ito. Yung iba sa next meeting na po, nakita natin ang power ng Word of God. Yan ang ating espada. Pag sinabi mo kay Satan yan, lalayo siya. Mapapahiya siya. Dahil alam ni Satan, nalaman niyang alam mo ang salita ng Diyos. At alam ni Satan na ang salita ng Diyos ay tapat at totoo. Very powerful. Sabi nga ni Pablo sa 4:12 ng 12:4, is it 4:12 ng Hebrew, the Word of God is quick and powerful. Quick, pag sinabing quick, mga kapatid, buhay yan. Itong Word of God, buhay ito, nangyayari ito. Sharper than any two-edged sword. Parang matalim pa sa dalawang blade na tabak.
piercing, bumabaon, even to the dividing asunder of the soul and the spirit. Ang Word of God pala, pag sinalita mo sa diablo yan, babaon pala yan kahit sa spirito, kahit sa kaluluwa. Talagang maiisan mo siya. Mamamatay siya pag hindi siya lumayo. Amen. Kaya nga, bumabaon yan sa spirito. Ang Word of God lang po ang tumatalab sa mga evil spirit. Tagayin mo yan ng literal na itak o espada, hindi tatalab ang literal na espada. Pero ang Word of God, sabihin mo sa diablo, tatagos sa kanya yan. Hindi niya matatayuan, lalayo yan. Dahil ang Word of God, buhay daw ito. At Espiritu, Holy Spirit. Holy Spirit, ang Word of God. Sabi ni Jesus, John 6:63, the word that I speak unto you, sabi ni Jesus, they are spirits. They are spirit, they are Holy Spirit, and they are life. Kaya pag ito'y binanggit mo, sabi ng Hebrew, quick and powerful, piercing, bumabaon hanggang sa kaluluwa, espiritu, and of the joints and marrow, sa puso, and is a discerner of thoughts and the intents of the heart. Kaya pag may alam ka sa Word of God, meron kang discernment. Madidiscern mo kaagad ang isang tao. You are like Christ sa discernment. Kilos pa lang alam mo na kung galit o hindi. Kilos pa lang alam mo na kung nanloloko o hindi. Kung nagbabalat kayo o hindi, alam mo na, makikilala mo kaagad ang Espiritu sa pamamagitan ng Word of God. Ang Word of God ay discerner. And is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Ang Word of God, ito ang sword of the Spirit. Kaya nga sabi ni Paul, taglayin nyo ang inyong espada, ang salita ng Diyos. Grabe, ano po? Napaka-powerful ng Word of God, mga kapatid. Kaya, siguro, magpo-post muna tayo rito. Gawin natin sigurong tatlong series, no? Yung series po, tatlong, napakaganda nito, mga kapatid. Kaya ngayon, alam nyo na ang right position of a child of God. Alam nyo na yung position nyo. Kayo po ay mga overcomers. Amen. Overcomers kayo, mapagtagumpay kayo. Tinawag tayo ng Lord. Tinawag ka ng Diyos para maging overcomer, para magtagumpay. Kaya nga sabi ni Paul din, you are more than conquerors. Higit pa kayong overcomer, sabi, higit pa kayong mananakop. Ibig sabihin ng diablo, kayang-kaya mong sakupin. At higit pa raw doon. Higit ka pang mananakop. Kaya nga sabi rin ni Jesus, aapakan ng inyong mga paa, ang diablo, ang ahas. Sino ang ahas? Si Satan. Aapakan ng inyong paa. Ibig sabihin ni Lord, under nyo na ang diablo, sabi ni Jesus. Hindi kayo dapat matakot sa diablo, sapagkat ang diablo, sa katotohanan, ang diablo ang takot sa mga Kristiyano. Kaya nga, nandadaya na lang siya, pabulong-bulong na lang siya. Kasi wala na siyang power. Hindi niya na kayang saktan. Hindi katulad ng panahon ni Job. Noong panahon ni Job, Old Testament yun. Naakusahan niya si Job sa Lord. Dahil hindi pa namatay si Kristo sa krus. Pero ngayon, si Lord napako na sa krus, namatay na sa krus. Kaya natubos na tayo ni Kristo. Amen. Kaya nga wala ng power si Satan. Kaya sabi ni Jesus, sino mang nasa kamay ko, walang sino mang makakaagaw sa aking kamay. Sabi ni Jesus. Kahit ang diablo, hindi ka kayang agawin. Ganun ka-powerful po ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ganun ka-powerful ang dugo ni Kristo. Kaya siguro po, magpo-post tayo rito para next meeting meron tayong maganda po itong susunod. Napakaganda. Sabagay lahat ng salita ng Lord ay magaganda at nakakalakas ng pananampalataya. Ngayon, kilala nyo na ang inyong kaaway. Kaya hindi ka natakot dahil nakita mo ang kaaway mo palang diablo, talo na. Wala nang kamandag sa'yo, laban sa'yo. Wala nang power laban sa'yo. Kaya ang tingin mo kay Satan ngayon, naku mga kapatid, parang bulati na lang, hindi na cobra. Wala na. Kumbaga sa cobra, wala na siyang pangil, wala nang ngipin, wala nang kamandag, hindi na makakakagat yan. Hindi na makakapanakit yan. Ganun ang devil ngayon. Kaya kailangan i-expose natin siya sa mga Kristiyano. Pakilala natin siya. Yun lang po at siguro okay na po ito, no? Next meeting, mas maganda itong susunod.
Manalangin po tayo mga kapatid. Kahit paano nawa nagkaroon po tayo ng kalakasan espiritual. Nalaman nyo ang inyong posisyon. Kayo pala si Esther, kayo pala si Ruth, na tinubos ni Boaz, ang inyong kinsman redeemer. Ang ating Boaz ay si Jesus Christ. Tinubos tayo. Amen? At pinagpala tayo. Ginawa niya tayong the bride of Christ. Si Ruth, ginawang bride at wife ni Boaz, at lumipat na siya sa malapalasyong bahay ni Don Boaz, pinakamayaman sa Israel. Kaya manalangin po tayo. Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, minsan pa sa iyong mga salita. At paano, Lord, nakapag-share po kami ng sa Word of God sa mga anak mo. Salamat, Lord, na pinakilala mo sa amin ang dyablo, na si Satan ay talunan na. Ang mga evil spirit talunan na. Tinalo mo na sila sa krus ng Kalbaryo. Dinurog mo na ang ulo ng ahas. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa dakila mong sakripisyo. Sapagat kami magtatagumpay din. Kami magtatagumpay din laban sa dyablo, sapagat nagtagumpay ka na. Sinabi mo, Lord, sa mundong ito, meron kayong dadaan ng mga pagsubok o tribulation. But be of good cheer, because I have overcome the world. Dinaig mo na ang mundong ito. Tinalo mo na, Lord. Kaya alam ko na lahat kami madadaig din po namin. Tulungan mo po kaming lagi, patuloy mo kaming kahabagan, at pagpalain, Ama. At dalayan ko lahat ng aming mga kapatid na walang sawang sumusubaybay sa programang ito. Pagpalain mo rin po silang lahat. At dinadalayan ko, Lord, na silang lahat po palakasin mo patuloy mong palaguin ang kanilang faith at kaalaman sa iyong mga salita, sa mga mystery ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Lord. Pagpalain mo patuloy ang aking mga kapatid sa bayang ito, Sister Feli, kanyang buong pamilya, mga anak at mga apo, mga manugang. Ingatan mo po silang lahat at patuloy mo silang i-promote sa mundong ito. Patuloy mo silang itaas, patuloy mo silang pagpalain sa material at financial at spiritual, higit sa lahat. Pagpalain mo patuloy ang aming mahal na kapatid, Brother Aaron, at ang lahat ng aming mga kapatid sa iba't ibang bansa. Ingatan mo pong lahat at patuloy silang pagpalain din. Maraming salamat. Pagpalain mo rin ang brother ni Sister Feli na narito kasama namin ngayon. Pagpalain mo rin po ang kanyang pamilya, kanyang sambahayan. Lord, ingatan mo po silang lahat at dalangin po ang kaligtasan ng kanyang buong angkan at mga mahal sa buhay. Pagpalain mo rin po lahat ng iyong mga lingkod. Brother Val, ang iyong lingkod, Brother Romy, salamat sa kagalingan na binigay mo na kay Brother Romy, ganun din sa lahat ng inyong mga anak. Sa gabing ito, balutin mo sa banal mong dugo lahat ng mga anak mo sa kanilang pagtulog at pamamahinga. Dalayan ko po na ingatan mo silang lahat at ang mga viewers, pagpalain mo rin po silang lahat, ang mga pastors, mga ministers, mga lingkod mo na nakikinig ngayon. Lord, dalayan ko sila kahit paano na pagpala sa iyong mga salita. Dalayan ko nakita nila ang kapangyarihan ng Ebanghelyo, ng Word of God, ang sword of the Spirit, ang aming espada na tanging sandata na tumatalab kay Satanas, na tumatalab sa mga espiritu o mga evil spirits. Ang salita mo, ito ang aming espada, Panginoon. Lord God, salamat sa Word of God. Salamat sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, lahat po yung may magsabing Amen. Amen. God bless you all. Magandang gabi po. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Tama, Brad, no? Minsan si Brother Carlito, Brad. Brother Val. Si Brother Carlito, nung baby Christian pa siya, pag nagre-revoke tayo ng evil spirit, meron siyang gesture yung ano ba, Brad? Yung ipahiram mo sa akin ng espada. Parang ang espada ni Michael Archangel daw, inihiram niya. Ang nanggagamot ito parang albularyo nung araw. Pinalalaban niya sa mga evil spirit. Sa bagay, pag baby Christian ang Lord, yung honor ng Lord dahil pagkulang ng kaalaman. Pero pag naunawaan mo na ang tunay na espada, Word of God,